Isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsubaybay at pagsuporta sa bawat kwentong ibinabahagi ko rito sa mga kwento ni Angelina. Ang inyong suporta at mga komento ay nagbibigay sa akin ng inspirasyon upang magpatuloy sa paglikha ng mga makabuluhang kwento. Sana ay patuloy ninyong samahan si Angelina sa bawat yugto ng kanyang mga kwento. Ang San Sebastian ay unti-unti nang bumabalik sa normal matapos ang pagkakaaresto sa mga Velasco. Para sa mga mamamayan, si Alejandro at Martina ang pinakaperpektong imahe ng pagbabago at paghilom. Ngunit sa loob ng mansyon ng mga Martinez, nanatiling malamig ang pagtrato ni Martina kay Alejandro. Tinatanggap niya ang tulong nito para sa kanilang anak na si Mina, ngunit hindi pa niya kayang ibigay ang kanyang puso dito. Isang gabi habang si Alejandro ay abala sa kanyang trabaho sa munisipyo, isang babae ang pumasok sa kanyang opisina nang walang abiso. Siya ay si Elena, isang babaeng mula sa panahon kung kailan ang puso ni Alejandro ay puno pa ng puot. Si Elena ang naging takbuhan ni Alejandro noong mga panahong gusto niyang makalimot. Isang babaeng walang pakialam sa politika o sa kanyang reputasyon, isang babaeng nakalaan lamang para sa init ng katawan. Alejandro, malambing na tawag ni Elena habang nakasandal sa pinto ng opisina. Napatigil naman si Alejandro. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat. Elena, anong ginagawa mo rito? Matagal na kitang hinahanap. Sagot naman ni Elena habang dahan-dahang lumalapit. Akala ko ba ay hindi mo na ako makakalimutan? Akala ko ba sa mga gabing magkasama tayo? Sinabi mo na ang mundo mo ay magulo pero sa piling ko, dun ka lang nakakahanap ng katahimikan. Naalala ni Alejandro ang mga panahong iyon. Noong si Martina ay ipinatapon niya, si Elena ang babaeng dinadalaw niya sa isang kondo sa syudad tuwing siya ay lasing at puno ng pagsisisi o galit. Para kay Alejandro, si Elena ay isang distraction lamang. Isang paraan para takasan ang katotohanan na unti-unti na siyang nawawalan ng pag-asa. Ngunit ang hitsura ni Elena ngayon ay hindi na tulad ng dati. Siya ay mukhang desperado. May kailangan akong sabihin sa iyo, Alejandro. Wika naman ni Elena at pagkatapos ay inilabas niya ang isang medical records. Buntis ako. At ang batang ito ay sa iyo. Tila pinagsakluban ng langit at lupa naman si Alejandro. Ang sitwasyon ay naging mas komplikado. Kung nalaman ito ni Martina, ang kahit katiting na tiwala na unti-unti niyang binubuo ay siguradong maglalaho ng walang bakas. Samantala sa mansyon, habang nagbabasa ng libro si Martina kasama si Mina, nakaramdam siya ng isang hindi maipaliwanag na kaba. Tumingin siya sa bintana. Tila may isang bagyong paparating na susubok sa tatag ng kanyang bagong buhay. Hindi umalis si Elena sa opisina ni Alejandro nang walang dala. Bago siya lumabas, nag-iwan siya ng isang babala. Huwag mong subukang itago ang katotohanan, Alejandro. Dahil ang batang nasa sinapupunan ko ay may karapatan din sa pangalan mo. Iniwan niya si Alejandro na basang-basa ng pawis at naguguluhan. Ang ruthless mayor na kayang magpabagsak ng mga makapangyarihang pamilya ay natutuloy raw sa isang babaeng dati lang niyang itinuring na pampalipas oras. Sa kabilang banda, si Elena ay hindi na kontento. Sa sumunod na mga araw, nagsimula siyang magpakita sa mga pampublikong lugar kung saan alam niyang naroroon si Martina. Sa isang charity event na pinamumunuan ni Martina, tahimik na nagmamasid si Elena mula sa malayo. Nang mapansin siya ng ilang society reporters, agad siyang nagpakitang gilas at nagpahiwatig ng kanyang koneksyon kay Alejandro. Sino siya? Tanong ni Martina sa isa sa kanyang mga tauhan habang nakatingin kay Elena na tila sinasadya ang pagpapapansin. Ang sabi po, Elena raw daw po ang pangalan, dating matalik na, kasama ni Mayor Alejandro noong panahong wala kayo rito sa bansa.
Bulong ng isang tauhan. Tumigas naman ang ekspresyon ng mukha ni Martina. Hindi siya nagpakita ng emosyon, ngunit ang bawat paghatak niya sa kanyang baso ay nagpapakita ng labis na pagtitimpi. Nang gabing iyon, pag-uwi ni Alejandro sa mansyon, sinalubong siya ni Martina sa sala. Hindi na ito malamig at tahimik na Martina. Ngayon ang kanyang mga mata ay naglalabas ng galit na matagal na niyang ibinaon. Sino si Elena? Direktang tanong naman ni Martina. Natigilan naman si Alejandro. Alam niyang hindi na niya ito maikakaila pa. Martina, nakaraan lang yun. Wala na kaming kinalaman sa isa't isa. Nakaraan? Nakaraan ba ang dahilan kung bakit siya naglalakad sa mga event ko at nagpapahiwatig ng mga bagay-bagay? Sigaw naman ni Martina. Ang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong mansyon. Sinabi mo na sa akin na nagbago ka na, Alejandro. Sinabi mo na ako at si Mina na lang ang mahalaga sa'yo. Pero bakit may mga multo pa rin mula sa nakaraan mo ang nanggugulo sa amin? Buntis siya, Martina. Pag-amin naman ni Alejandro sa gitna ng matinding tensyon. Sandaling huminto ang oras. Ang pag-amin na iyon ay parang isang matalim na kutsilyong tumutusok sa puso ni Martina. Hindi lang ito basta multo na nakaraan. Ito ay isang buhay na patunay ng kataksilan ni Alejandro sa mga panahong wala siya. Tumalikod si Martina at naglakad patungo sa hagdanan. Huwag kang lalapit sa akin, Alejandro. Huwag mo ring lalapitan si Mina. Dahil sa bawat hakbang na papalapit ka, mas lalong lumalayo ang pamilyang ito sa'yo. Naiwan si Alejandro na nakatingin sa kawalan. Alam niyang sa pag-amin niya, binuksan niya ang pinto para sa posibleng katapusan ng kanyang pamilya. At si Elena sa labas ng mansyon ay nakangiti habang pinagmamasdan ang kaguluhang kanyang sinimulan. Ang atmosfera sa mansyon ay naging masikip at mabigat. Sa loob ng ilang araw, hindi nagkikibuan si Martina at Alejandro. Si Martina na nanatili sa loob ng kanyang silid, abala sa pag-aayos ng kanyang mga legal papers, hindi para sa kanyang negosyo kundi para sa isang posibleng paghihiwalay. Samantala si Elena ay lalong naging agresibo. Nagpadala siya ng liham sa opisina ng alkalde. Isang hamon para sa isang paternity test. Gusto niyang ipaalam sa buong San Sebastian na ang batang nasa sinapupunan niya ay lehitimong Martinez. Nang malaman ni Alejandro ang tungkol sa liham, hindi siya nakaramdam ng kapanatagan. Alam niya sa kanyang sarili na ang mga gabing nagkasama sila ni Elena, palaging may pag-iingat. Ang pakiramdam niya ay may kakaibang laro na nagaganap. Nagdesisyon si Alejandro na makipagkita kay Elena sa isang pampublikong cafe. Gawin natin ang test. Hamon naman ni Alejandro habang nakatingin ng diretso sa mga mata ng babae. Pero tandaan mo, Elena, kapag napatunayan ko na hindi sa akin ang batang yan, sisiguraduhin kong hindi mo na magagamit ang pangalan ko kailanman. Bahagyang nagbago naman ang reaksyon ni Elena, ngunit agad itong napalitan ng mapanuring ngiti. Sigurado ka ba, Alejandro? Baka pagkatapos ng test, pagsisihan mong kinustyon mo ako. Lingid sa kaalaman ni Alejandro, sa Elena ay nakikipagkutsaba sa isang tiwaling doktor na matagal nang may sama ng loob sa administrasyon ng alkalde. Ang kanilang plano ay manipulahin ang resulta ng DNA test. Habang nagaganap ang lahat ng ito, hindi alam na mag-asawa na si Mina ay nakikinig sa usapan ng mga katulong. Narinig ng bata ang tungkol sa bagong sanggol at sa ibang babae. Sa murang edad, nararamdaman ni Mina ang sakit na nararamdaman ng kanyang ina. Isang hapon habang nag-iisa si Martina sa hardin, lumapit si Mina at niyakap siya ng mahigpit. Mami, huwag ka pong umiyak. Kahit may ibang bata po, ako lang po ang magiging anak niyo, di ba? Ang tanong ni Mina ang nagpabasag sa matibay na pader na itinayo ni Martina. Napaiyak ng husto ang ina. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Martina, hindi niya hahayaing sirain ni Elena ang kinabukasan ng kanyang anak. Nagpasya si Martina, hindi na siya mananatiling positibong asawa. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang pinagkakatiwalaang private investigator sa ibang bansa.
Imbestigahan mo ang bawat galaw ni Elena. Lahat. Hindi ako naniniwala sa resulta ng test na ito hanggat hindi ko nakikita ang ebidensya ng kanyang nakaraan. Ang digmaan ay hindi lamang tungkol sa emosyon. Ito ay isa na ring labanan ng talino at forensic sa evidence. Ang private investigator ni Martina ay hindi nabigo. Isang makapal na dossier ang dumating sa kanyang mesa sa kalagitnaan ng gabi. Habang binabasa ito ni Martina, unti-unting nalaki ang kanyang mga mata. Ang lahat ng impormasyon tungkol kay Elena, ang kanyang background, ang kanyang mga dating trabaho, at ang kanyang medical records ay isang malaking kasinungalingan. Hindi pala ito ang unang beses na gumamit sa Elena ng pagbubuntis para mangikil ng pera at kapangyarihan. Nakasaad sa dokumento na may 2 beses na itong ginawa na babaeng ibang mga mayamang negosyante sa ibang probinsya. Ang pattern ay laging pareho. Lalapit ang babae, magpapanggap ng buntis. Susubukan silang pag-awayan ng kanilang asawa. At kapag nakuha na ang malaking settlement money, bigla itong makukunan o maglalaho na parang bula. Ngunit ang pinaka nakakagulat na bahagi ay ang medical records ni Elena na nakuha ng investigator. Infertility. Habang ang isang matapang na determinasyon ay muling bumalik sa kanyang mga mata. Ayon sa isang specialist, halos imposible para kay Elena ang magbuntis ng natural. Kinabukasan, sa halip na kumprontahin si Alejandro, inanyayahan ni Martina si Elena sa isang pribadong tanghalian sa isang eksklusibong country club. Nagulat si Elena sa imbitasyon, ngunit dumating ito na puno ng pagyayabang. Inaasahang magmamakaawa si Martina para sa diborsyo. Nang mag-upo naman si Elena, agad siyang nag-order ng mamahaling alak. Hindi ka ba natatakot na makuha ko ang lahat, Martina? Si Alejandro, ang pangalan niya at ang buhay na dapat ay sa akin. Hindi naman sumagot si Martina. Binuksan niya ang folder at inilapag ito sa mesa. Nakita ni Elena ang mga kopya ng mga nakaraang scam at ang medical records tungkol sa kanyang kondisyon. Ang namumulang pisngi ni Elena ay unti-unting naging maputla. Alam mo, Elena, may hinahon pero may talim na wika ni Martina. Ang paggamit sa pagbubuntis bilang sandata ay isang krimen. At ang paninira sa pamilya ko ay isang pagkakamali na hindi mo mapapatawad. May 2 kang pagpipilian. Umalis ka sa bayan na ito ngayon din. Huwag na magpapakita. Uhahayaan kong ang mga biktima mo sa nakaraan ang magdemanda sa iyo at ikukulong kita ng habang buhay. Nalaki naman ang mga mata ni Elena. Hindi niya akalaing magiging ganito kabilis at katalas ang paggalaw ni Martina. Hindi ka paniniwalaan ni Alejandro. Pilit na pinagtatanggol ni Elena. Bagamat nanginginig na ang kanyang boses. Titingnan natin, sagot naman ni Martina. Pero bago kaniya paniwalaan, ipakita mo muna ang tunay na resulta ng test na gusto mo. Dahil sigurado akong ang doktor mo ay may ibibigay na kasinungalingan. Pero hindi mo matatakasan ang batas at ako ang may hawak ngayon. Umalis si Martina, iniwan sa Elena na nanginginig sa kinauupuan. Ang counter-attack ni Martina ay nagsimula na at ang unang pagkakataon, ang banta ni Elena ay hindi na nakakatakot, kundi nakakaawa lamang. Ang gabi ay tahimik, ngunit ang hangin sa loob ng opisina ni Alejandro ay puno-puno ng tensyon. Dumating si Martina, bitbit ang folder na naglalaman ng lahat ng ebidensya laban kay Elena. Hindi na siya nagpatumpik-tumpik pa. Inilapag niya ang mga dokumento sa harapan ni Alejandro. Tingnan mo to, Alejandro. Wika naman ni Martina. Ang boses ay kalmado, ngunit may bakas na matinding galit. Ito ang tunay na pagkatao na babaeng kinakasama mo noong mga panahong puno ka ng puot. Hindi siya buntis. Siya ay isang profesional na manloloko. Binuksan ni Alejandro ang mga dokumento habang binabasa niya ang records na nakaraan ng mga scam na Elena at ang medikal na ulat tungkol sa infertility. Ang kanyang mukha ay nagbago mula sa pagkalito patungo sa punong puro pagkagalit. Ang kanyang kamao ay humigpit hanggang sa pumuti ang kanyang mga buko. Hindi ko alam. Bulong ni Alejandro, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Martina, sumusumpa ako. Hindi ko alam na ganito siya kadumi.
Alam ko. Sagot naman ni Martina. Tumingin ng diretso sa kanyang mga mata. Pero ang sakit na idinulot ng pagpasok niya sa buhay natin ay hindi nabubura nang basta hindi ko alam. Pinayagan mo siyang saktan ang damdamin ko at ang mas malala pa, ginamit niya ang pagbubuntis para takutin ang anak natin. Hindi nakapagsalita si Alejandro. Ramdam niya ang lalim ng kanyang pagkukulang. Agad niyang kinuha ang telepono at tinawagan ang kanyang hepe ng pulisya. Arestuhin si Elena, ngayon din. Gamitin ang lahat ng kasong nakasaad sa mga dokumentong ito. Kinabukasan sa harap ng maraming media, inimbitahan ni Elena para sa paternity reveal. Ang lahat ay nagulat ng sa halip na DNA test result, mga warrant of arrest ang bumungad sa kanya. Habang kinakaladkad si Elena palabas ng gusali, nagmamakaawa siya at sumisigaw ng pangalan ni Alejandro. Ngunit tinalikuran siya nito ng walang pag-alinlangan. Nang makabalik si Alejandro sa mansyon, hinanap niya si Martina. Nakita niya itong nakatayo sa balkonahe. Tinitingnan ang malawak na hardin. Tapos na, Martina. Wika ni Alejandro habang dahan-dahang lumalapit. Wala na siya. Wala nang hadlang sa atin. Humarap si Martina sa kanya ngunit walang ngiti sa kanyang mga labi. Akala mo ba ay tapos na ang lahat dahil lang sa wala na siya? Alejandro, ang problema ay hindi si Elena. Ang problema ay ang tiwala na winasak mo noong mga nakaraang taon at ang kawalan mo ng kakayahang protektahan ang pamilya natin mula sa mga anino na nakaraan mo. Iniwan ni Martina si Alejandro sa gitna ng silid. Isang lalaking nagtagumpay laban sa scammer ngunit natalo sa pagbawi sa puso ng babaeng mahal niya. Lumipas ang mga linggo matapos ang pagkakaaresto kay Elena. Walang ingay, walang iskandalo ngunit ang katahimikan sa loob ng mansyon ay mas mabigat pa kaysa sa anumang sigawan. Si Martina ay nanatiling professional, katuwang siya ni Alejandro sa mga proyekto para sa bayan at isang mabuting ina kay Mina. Ngunit sa tuwing magtatagpo ang kanilang mga landas, isang hindi nakikitang pader ang nakaharang sa pagitan nila. Napagtanto ni Alejandro na ang mga salitang patawad ay parang abo na tinatangay lang ng hangin. Kung gusto niyang maibalik ang dating Martina, kailangan niyang baguhin ang pundasyon ng kanilang pagsasama. Nagsimula ang pagbabago ni Alejandro sa maliliit na bagay. Hindi na siya nagtatagal sa munisipyo ng hindi kinakailangan. Tuwing alas 5 ng hapon na uuna siyang umuwi para samahan si Mina sa paggawa ng takdang aralin o sa paglalaro sa hardin. Isang hapon habang nagbabasa si Martina sa library, pumasok si Alejandro na may bitbit na lumang sketchbook. Ito ang mga disenyo na ginawa mo noong nagsisimula pa lang ang kumpanya ng mga Ignacio. Panimula ni Alejandro habang inilalapag ang sketchbook sa mesa. Nire-research ko ang lahat ng mga proyektong winasa ko noon dahil sa galit ko sa pamilya mo. Heto ang mga legal na dokumento. Sinimulan ko ng iproseso ang pagbabalik ng lahat ng titulo at karapatan ng mga Ignacio na kinuha ko para ang hindi makatarungan. Tinignan ni Martina ang mga papel. Hindi lamang ito pagbabalik ng ari-arian. Ito ay pagbabalik ng dangal na tinanggal ni Alejandro sa kanyang pamilya 7 taon na ang nakakaraan. Bakit mo ginagawa to, Alejandro? Tanong ni Martina. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagpipigil ng emosyon. Pera lang to. Hindi nito mapapalitan ang 7 taon na nawala. Hindi ko sinusubukang bayaran ang nakaraang sagot ni Alejandro. Lumapit at lumuhod sa harap ng upuan ni Martina. Ginagawa ko ito dahil gusto kong makita mo na ang lalaki na sa harapan mo ngayon, hindi na ang lalaking nabulag sa galit. Handa akong ibigay sa iyo ang lahat ng kontrol, ang lahat ng kapangyarihan, lahat ng kinuha ko sa iyo, para lang mabigyan ka ng kalayaan na pumili kung gusto mo pa ba akong manatili sa buhay mo. Sa unang pagkakataon, nakita ni Martina ang pagod at sinseridad sa mga mata ni Alejandro. Wala no ang arugante na isang alkalde. Ang nakikita niya ay ang pagmamakaawa ng isang lalaking natutong magmahal ng higit pa sa kanyang sarili. Nagabing iyon hindi natulog sa Martina. Pinag-isipan niya ang bawat hakbang ni Alejandro. Alam niyang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang ng pagkalimot.
Ngunit napagtanto niya na kung patuloy siyang kakapit sa sakit ng kahapon, mawawalan siya ng pagkakataon na makabuo ng mas magandang bukas para kay Mina. Nagdesisyon si Martina. Hindi siya magpapadala sa emosyon, ngunit handa siyang bigyan si Alejandro ng isang probasyon. Upang bigyan ng puwang ang pagbabago, nagdesisyon si Martina na tanggapin ang imbitasyon ng pamilya para sa isang short getaway sa isang liblib at tahimik na resort sa Batangas. Ito ang lugar kung saan unang nagtagpo ang kanilang mga landas bago sila naging mag-asawa. Isang lugar na puno ng masasayang alaala na halos mabaon na sa limot. Habang nasa biyahe ang tensyon sa loob ng SUV, ay unti-unting napapalitan ng simpleng katuwaan dahil kay Mina. Ang batang si Mina ang naging tulay nila. Ang tawanan ng bata habang nagkukwento ng kanyang mga pangarap ay nagpilit kina Alejandro at Martina na mag-usap ng hindi tungkol sa politika o sa nakaraan. Sa unang gabi habang natutulog na si Mina, naupo sina Alejandro at Martina sa veranda na nakaharap sa dagat. Ang tunog ng alon ay nagbibigay ng katahimikan na matagal na nilang hindi nararanasan. Natatandaan mo ba ang lugar na to? Tanong ni Alejandro habang tinitingnan ang dagat. Dito mo sinabi sa akin na ang pinakamalaking takot mo ay ang mawala ang pamilya at ako. Ako ang naging dahilan kung bakit nangyari ang kinatatakutan mo. Hindi naman sumagot si Martina, ngunit hindi rin siya lumayo. Hinayaan niyang marinig ang lahat ng salita ni Alejandro. Martina, sa bawat gabing lumilipas na hindi tayo ayos, pakiramdam ko, nilalaman ako ng konsensya ko. Hindi ko na gustong maging mayor. Ang gusto ko na lang ay maging Alejandro na asawa mo at tatay ni Mina. Bilang lumalakas ang hangin at bahagi ng giniginaw si Martina, walang pag-alinlangan na inalis ni Alejandro ang kanyang jacket at ibinalabal ito sa balikat ng asawa. Ang haplos ng kanyang kamay sa balikat ni Mina ay nag-iiwan ng isang spark, isang emosyon na matagal nang pinigilan ni Martina. Hindi madali ang magpatawad, Alejandro. Mahinang sagot naman ni Martina. Pero ngayong gabi, gusto kong maniwala na may pagkakataon pa. Hindi dahil sa nararamdaman ko ngayon, kundi dahil ayaw kong lumaki si Mina na may hinanakit sa puso niya. Sa gabing iyon, hindi naganap ang isang madali ang reconciliation, ngunit isang maliit na pinto ang bumukas. Nakatulog sila sa iisang silid na magkahiwalay na kama, ngunit ang distansya sa pagitan nila ay hindi na kasing lawak ng dati. Gayunpaman, ang kapayapaan ay panandalian lamang. Habang sila ay abala sa paghilom, isang balita ang dumating mula sa opisina ni Alejandro. Ang mga natitirang tauhan ng mga Velasco ay nagbabalak na gumanti, hindi sa kanya ngunit kundi sa mismong mga taong pinakamahalaga sa kanya at sa kanyang pamilya. Ang ikalawang araw sa resort ay nagsimula ng may kakaibang katahimikan. Napansin ni Martina ang presensya ng dalawang hindi pamilyar na lalaking laging nakabantay sa paligid. Bilang isang babae sanay sa mundo ng negosyo at panganib, agad na tumibok ang kanyang instinct. Habang naglalakad si Mina sa dalampasigan, biglang nakatanggap si Alejandro ng isang scripted message sa kanyang satellite phone. Ang pagbabayad sa utang ay magsisimula ngayon. Wala kang matataguan. Hindi nagtagal, isang grupo ng mga armadong lalaki ang lumitaw mula sa mga puno ng niyog. Ang layunin nila ay malinaw: kidnapping. Mina, takbo! Sigaw ni Alejandro. Hinawakan niya ang kamay ni Martina at mabilis silang bumawi patungo sa cottage. Sa gitna ng kaguluhan, pinatunayan ni Alejandro ang kanyang pagbabago. Hindi na siya ang lalaking laging nag-uutos sa iba. Siya ang mismong humarang. Sa isang madugong labanan sa loob ng cottage, nakipagbuno si Alejandro sa dalawang armadong lalaki habang sinusubukang ilayo si Martina at Mina. Alejandro, tama na! Sigaw ni Martina habang nakikita ang dugo sa braso ni Alejandro. Ngunit hindi tumigil si Alejandro. Sa isang desperadong pagkakataon, itinulak niya si Mina at Martina patungo sa isang nakatagong emergency boat sa likuran ng cottage. Umalis na kayo, Martina. Iligtas mo ang anak natin.
Sigaw naman ni Alejandro habang pinapapuputukan niya ang mga kalaban upang bigyan sila ng oras na makatakas. Hindi ako alis ng wala ka. Pagpupumilit ni Martina, ang boses ay puno ng takot. Tumingin naman si Alejandro sa kanya. Ang mga mata ay puno ng pagmamahal at pagsisisi. Mahal kita, Martina. Higit pa sa buhay ko. Kung ito na ang huling pagkakataon na makikita mo ako, tandaan mo na ginawa ko ito para sa pamilya natin. Sa isang mabilis na kilos, itinulak ni Alejandro ang bangka at pinutol ang tali. Habang lumalayo ang bangka, nakita ni Martina si Alejandro na naliligiran ng mga kalaban. Ang huling tanaw niya sa kanyang asawa, duguan ngunit hindi sumusuko. Nakatayo ng matuwid upang harapin ang kamatayan para lamang matiyak ang ligtas ang kanyang mag-ina. Nang marinig ang isang malakas na putok ng baril, napasigaw si Martina. Ang dagat na sana ay saksi sa kanilang paghilom ay naging saksi sa isang posibleng trahedya. Walang nagawa si Martina kundi panoorin ang usok at kaguluhan sa dalampasigan. Habang ang bangka ay mabilis na lumalayo, nang marating nila ang kabilang dulo ng isla, agad na tumawag si Martina ng saklolo sa mga security team na kanyang pinagkakatiwalaan. Ang mga sumunod na oras ay parang isang walang katapusang bangungot. Si Mina ay nanginginig sa takot sa kanyang yakap habang ang mga mata ni Martina ay hindi humihiwalay sa nakatutok sa resort. Pagkalipas ng ilang oras, dumating ang mga rescue team. Nang pasukin nila ang cottage, wala na ang kalaban at wala na rin ang katawan ni Alejandro. May naiwan lamang na isang basag na relo at bakas ang dugo sa buhanginan. Sir Alejandro is gone, ma'am. Balita naman ng pinunan ng security. Naramdaman ni Martina na gumuho ang buong mundo niya. Ang puot na dati niyang nararamdaman kay Alejandro ay biglang napalitan ng isang nakakabinging katahimikan. Napagtanto niya, hindi na niya kailanman masasabi sa asawa na napatawad na niya ito. Ngunit hindi sa Martina ang tipo ng babaeng susuko sa gitna ng unos. Inayos niya ang kanyang sarili, pinunasan ang kanyang mga luha at hinarap ang kanyang security team. Hanapin ninyo siya. Mariing utos ni Martina. Ang boses ay matigas na parang bakal. Kung buhay siya, iligtas ninyo. Kung patay na siya, dalhin ninyo sa akin ang bawat isa sa mga taong kumuha sa kanya. Sisiguraduhin kong pagbabayaran nila ito ng higit pa sa lahat ng kanilang ginawa. Sa kabilang banda, sa loob ng isang madilim na bodega sa hindi kalayuan, unti-unting dumilat si Alejandro. Ang kanyang ulo ay basang-basa ng dugo at nakagapos ang kanyang kamay. Sa harap niya ay nakatayo ang dating kanang kamay ng mga Velasco na nakaligtas sa pagkakaaresto. Akala mo ba tapos na ang laban, Mayor? Pangungot na niya ng lalaki. Ang lahat ng kinuha mo sa amin, kukunin namin sa'yo. Simulan natin sa paghihirap mo na hindi mo pa nararanasan. Hindi sumagot si Alejandro. Sa kabila na matinding sakit, isang bahagyang ngiti ang gumuhit sa mga labi niya. Gawin ninyo ang gusto ninyo. Bulong naman ni Alejandro. Pero huwag na huwag niyo lalapitan ang asawa ko at anak ko. Dahil ang babaeng yun, hindi lang siya ang asawa ng isang mayor. Siya ang pinakamapanganib na taong makakalaban ninyo. Alam ni Alejandro na sa mga oras na mahanap siya ni Martina, ang mga taong ito ay walang matataguan. Ang laban ay hindi na lamang para sa politika, ito ay laban para sa kanilang kinabukasan. Sa San Sebastian ay naging isang malaking bitag, habang ang mga tauhan ni Martina ay tahimik na nagsasagawa ng intelligence operation. Si Martina naman ay nakikipag-ugnayan sa mga pinakamataas na opisyal ng batas, hindi bilang asawa ng alkalde, kundi bilang isang maimpluwensyang negosyante na may kakayahang bumili ng karapatan at impormasyon. Sa loob ng bodega, ang paghihirap kay Alejandro ay nagpatuloy. Gusto ng mga kidnapper na makuha ang mga offshore bank accounts na nakapangalan sa mga Martinez. Pera na gagamitin nila para sa kanilang pagtakas at pagpapatuloy ng kanilang gawaing kriminal. Hindi mo ito makukuha. Matigas na wika ni Alejandro sa pagitan ng mga bugbog. Ang kanyang mga mata ay pilit na nanatiling gising. Kahit patayin ninyo ako, hindi ninyo mabubuksan ang mga accounts na yon. Ang tanging susi ay nasa kami ng asawa ko. Napagtanto ng mga kidnappers na kailangan nila si Martina.
Naisipan nilang gamitin si Alejandro bilang pain. Samantala sa isang command center na pansamantalang itinayo ni Martina, nakita niya ang isang live feed mula sa drone na ipinadala ng kanyang security team. Nakita niya ang isang gusali malapit sa dalampasigan na may matinding seguridad. Nahanap na namin siya. Bulong naman ng head of security. Pero ma'am, masyadong maraming tao sa loob. Delikado ang operasyon. Hindi tayo maghihintay. Mariing sagot naman ni Martina. Ang kanyang mga mata ay naglalabas ng apoy ng paghihiganti at pagmamahal. Ihanda ang mga procession team. I-disable ang kuryente sa buong lugar at pasukin ang bawat sulok. Alejandro, kumapit ka lang. Darating ako. Sa loob ng bodega naramdaman ni Alejandro ang pagbabago sa kilos ng mga bantay. Alam niyang parating na ang kanyang asawa. Sa isang iglap habang isa sa mga kidnappers ay abala sa pakikipag-usap sa radyo, gumamit si Alejandro ng isang peraso ng basag na bote na naipuslit niya mula sa sahig. Gamit ang natitirang lakas, hinihiwa niya ang mga gapos sa kanyang mga kamay. Nagsimula ang kaguluhan, nagpaputok si Alejandro. Kinuha ang baril ng isa sa mga gwardya at simulang ipagtanggol ang kanyang sarili. Hindi siya nagtangkang tumakas na mag-isa. Nanatili siya sa loob naghihintay ng backup. Biglang namatay ang lahat ng ilaw sa bodega. Narinig ang tunog ng mga flashbang na sumasabog sa labas. Pumasok ang mga tactical team naman ni Martina. Mabilis at walang awang tinutumpa ang sinumang humaharang. Sa gitna ng usok at putukan nakita ni Alejandro ang isang anino na pamilyar sa kanya. Iyon ay si Martina. May hawak na baril, ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa kanya. Martina! Sigaw naman ni Alejandro. Tumakbo si Martina patungo sa kanya. Hindi alintana ang mga bala na tumatama sa paligid. Nang magkaharap sila, hindi na nag-isip si Martina. Niyakap niya si Alejandro ng napakahigpit. Isang yakap na puno ng takot, galit at pagmamahal. Huwag mo na akong iiwan. Bulong naman ni Martina sa gitna ng kaguluhan. Ngunit ang reunion ay naputol na makita nila ang leader ng mga kidnapper na nakatutok ang baril kay Mina. Natuntun pala ng mga kidnappers ang safe house kanina. Ang oras ay tila huminto. Ang leader ng mga kidnappers na nasugatan ang braso ay mariing nakatutok ang baril sa ulo ni Mina. Ang bata na tila hindi makapaniwala sa nakikita ay nanatiling tahimik. Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng kalinga sa kanyang mga magulang. Ibaba ninyo ang mga armas! Sigaw ng kidnappers. Ang boses ay nanginginig sa desperasyon. O kukunin ko ang buhay ng batang ito bago pa ako mamatay. Si Alejandro na bagamat duguan at nanghihina ay dahan-dahang itinaas ang kanyang mga kamay. Si Martina naman ay hindi natinag. Ngunit ang bawat paghinga niya ay punong-puno ng pag-alala. Bitawan mo ang anak ko! Matigas na wika ni Martina. Kung pera ang kailangan mo, ibibigay ko lahat. Pero huwag na huwag mong dudungingisan ang kamay mo sa kanya. Hindi pera ang gusto ko, Mrs. Mayor. Ngisi naman ng kidnapper. Gusto ko kayong makitang mamatay habang pinapanood ninyo ang pagkawala ng inyong kinabukasan. Alam ni Alejandro na hindi nakikipagnegosasyon ang taong ito. Sa isang mabilis na pagsenyas na siya lang ang nakakaalam, nagkaroon ng eye contact si Alejandro kay Martina. Isa itong senyales na nangangailangan ng matinding tiwala. Dahan-dahang gumalaw si Alejandro. Iniligaw ang atensyon ng kidnappers. Tumingin ka sa akin. Ako ang may kasalanan sa lahat. Hindi lang sa bata. Sa akin ka tumingin. Nang mapalingon ang kidnappers kay Alejandro, isang segundo lamang ang kinailangan ni Martina mula sa kanyang tagiliran. Mabilis niyang inilabas ang kanyang baril at ipinutok ito ng may perpekto. Tumama ang bala sa balikat ng kidnappers dahilan upang mabitawan nito ang baril. Sa isang iglap, sinalakay ng tactical team ang leader at pinabagsak ito. Si Alejandro naman ay mabilis na tumakbo at niyakap si Mina. Inilayo ito sa gitna ng labanan. Nang masiguradong ligtas ang lahat, bumagsak si Alejandro sa sahig. Ang adrenaline na nagbibigay sa kanya ng lakas ay tuluyan ng nawala. Ang kanyang mga sugat ay malalim
at ang lalim na pagkawala ng dugo ay nagsisimula na siyang himatayin. "Alejandro!" sigaw ni Martina habang tumatakbo papalapit sa kanya. Habang nakahiga si Alejandro sa bisig ni Martina, ang mga nakapaligid sa sundalo ay tumawag ng medical emergency. "Huwag kang pipikit," pagmamakaawa ni Martina habang ang mga luha ay patuloy na pumapatak sa mukha ni Alejandro. "Naririnig mo ba ako? Hindi ka pwedeng sumuko. Hindi pa tayo tapos." Ngumiti naman si Alejandro, isang mahinang ngiti. "Natatakot lang ako na kapag pumikit ako mawawala ka uli." "Hindi na, pangako," sagot naman ni Martina. Habang sinasakay si Alejandro sa isang ambulansya, hawak pa rin ni Martina ang kamay ng asawa. Sa sandaling iyon, ang lahat na nakaraan, ang galit, ang paghihiganti, ang mga pagkakamali ay naglaho. Ang tanging natira ay ang kagustuhan niyang mabuhay ang lalaking minamahal niya noon at ang lalaking muli niyang pinili ngayon. Habang si Alejandro ay nasa loob ng operating room, isang pribadong hospital sa Manila ng buong San Sebastian ay nakatutok sa balita. Ang pagdiligtas sa alkalde at sa kanyang pamilya ay naging isang pambansang usapin. Ngunit para kay Martina, ang mga ingay ng media ay walang kabuluhan. Ang tanging mahalaga ay ang tibok ng puso ng kanyang asawa na nakikipaglaban sa kamatayan. Sa labas ng ICU, si Martina ay hindi mapakali. Siya ang tumatayong acting mayor habang si Alejandro ay walang malay. Habang hinihintay ang update mula sa doktor, tinawagan niya ang kanyang legal counsel. "Hindi ako papayag na makulong lang ang mga tauhan," utos naman ni Martina. "Ipag-utos ninyo ang mas malalim na investigasyon. Ipakita ninyo sa akin ang money trail. Gusto kong malaman kung sino ang nagpopondo sa mga Velasco at sa mga kidnappers na to. Kahit sino pa sila, kapitolyo man o malalaking negosyante, sisiguraduhin kung hindi sila makakalabas sa batas." Ginamit ni Martina ang kanyang talino negosyo para i-freeze ang lahat ng ari-arian at assets ng anumang kumpanya na may kinalaman sa mga kaaway. Naging agresibo siya. Isang panig ni Martina na hindi pa nakikita ng publiko. Hindi na siya ang babaeng nasasaktan. Siya na ang babaeng nagpaparusa. Samantala sa loob ng ICU, ang kondisyon naman ni Alejandro ay nanatiling kritikal. Sa kanyang mga panaginip, pabalik-balik siya sa mga taong puno siya ng galit. Nakita niya ang kanyang sarili na itinutulak ang mga tao papalayo, kabilang sa Martina. Sa panaginip na iyon, narinig niya ang boses ni Martina na nagsasabing, "Ang pagbabago ay hindi ipinapangako, Alejandro. Ito ay pinapapatunayan." Nagising si Alejandro ng bahagyang nakakita ng malabong imahe ni Martina na natutulog sa kanyang katabi sa kama. Hindi niya maigalaw ang kanyang katawan, ngunit naramdaman niya ang init ng kamay ni Martina na nakahawak sa kanya. "Mahal ko," bulog naman ni Alejandro na mahinang boses. Nagising si Martina, ang kanyang mga mata ay namamagas sa pag-iyak. "Nandito lang ako. Hindi ako aalis. Ang mga Velasco." Pilit na pagtatanong naman ni Alejandro. "Tapos na sila," sagot naman ni Martina. "Nakatuon ako ngayon sa pagpapakulong sa bawat isa sa kanila. Pero ngayon kailangan mong magpagaling para kay Mina, para sa atin." Sa kabila ng kanyang panghihina, nakaramdam si Alejandro ng kapayapaan na hindi niya naramdaman sa loob na mahabang panahon. Ngunit sa ilalim ng kanyang pagaling, may isang banta na hindi pa nila alam. Isang hidden enemy sa loob ng munisipyo na naghihintay na magkaroon ng pagkakataon habang si Alejandro ay mahina pa. Habang unti-unting bumabalik ang lakas ni Alejandro, nagsimula naman ang maging mapagmatsyag si Martina. Napansin niya ang mga dokumento sa munisipyo na pinipirmahan ng walang pahintulot ng alkalde. At may mga pondo na inilipat sa mga dummy accounts. Ang traidor ay walang iba, kundi si Vice Mayor Rodolfo, ang taong itinuring ni Alejandro na kanyang kanang kamay. Nang magkamalay na si Alejandro, hindi na agad ipinahalata ni Martina ang kanyang natuklasan. Sa halip sinadya nilang ipakalat ang balita na lumalala ang kondisyon ng alkalde at posibleng hindi na ito makabalik pa sa serbisyo. Ang batingaw na oportunidad ay tumunog para kay Rodolfo. Isang gabi pumasok si Rodolfo sa VIP room ng hospital. Akala niya ay tulog na si Alejandro. Narinig niya ang boses ni Rodolfo. Nakausap ang isang unknown caller sa telepono. "Oo, mas okay na hindi na magising ang alkalde. Kapag pumanaw siya, ako na ang susunod na uupo. Handang-handa na ang lahat para sa paglipat ng kapangyarihan."
Hindi alam ni Rodolfo na ang lahat ng iyon ay naririnig ni na Alejandro at Martina. Ang bawat salita ay nare-record ng isang maliit na device na inilagay ni Martina sa ilalim ng kama. Paglabas ni Rodolfo, dahan-dahang idinilat ni Alejandro ang kanyang mga mata. Siya ay puno ng pagkadismaya. Rodolfo, ang taong pinagkakatiwalaan ko ng lahat. Hindi tayo magagalit, Alejandro. May hinahon na sabi ni Martina habang humahaplos sa buhok nito. Gagamitin natin ang galit mo para sa tama. Ngayong alam na natin kung sino ang ahas, mas madali na natin siyang mapapalayas. Kinaumagahan, ginawa ni Martina ang isang matapang na hakbang. Ipinatawag niya ang isang emergency session ng Sangguniang Bayan. Sa harap ng media at ng buong konseho, inilabas niya ang recording ng usapin ni Rodolfo. Ang gulat sa mukha ng vice-alkalde ay hindi maitatago. Sinubukan niyang tumanggi ngunit wala siyang laban sa ebidensyang hawak ni Martina. Agad na inaresto sa Rodolfo sa loob mismo ng session hall. Nang gabing iyon, magkahawak kamay na pinanood ni na Alejandro at Martina ang balita sa telebisyon. Ang banta sa kanilang pamilya ay unti-unti nang nawawala at ang korupsyon sa loob ng munisipyo ay nagsisimula na ring malinis. Akala ko matatalo tayo. Wika naman ni Alejandro. Salamat, Martina. Dahil sa iyo, hindi lang pamilya ko ang iligtas ko, kundi pati na rin ang aking dangal. Hindi ako nagligtas, Alejandro. Sagot naman ni Martina. Magkasama nating binuo ang proteksyong ito dahil ang pamilya ay hindi lang sa loob ng bahay ipinaglalaban. Pagkalipas ng ilang linggo, maayos na ang pangangatawan ni Alejandro. Ngunit sa kabila ng pisikal na pagaling, may isang bigat pa rin sa kanyang dibdib na hindi nawawala. Hindi sapat na nakukulong ang mga kalaban. Kailangan niyang harapin ang mga taong naagrabyado niya noon na siya ay mapang-abusong alkalde. Ang mga maliliit na negosyante at magsasaka na pilit niyang pinasasara ang kabuhayan dahil lamang sa personal na galit. Isang umaga, imbes na magsuot ng kanyang formal na suot bilang alkalde, nagsuot si Alejandro ng simpleng polo lang. Kinuha niya ang mga dokumento ng mga lupang bawiin niya at ang mga listahan ng mga pautang na siya mismo ang nag-uutos na pigilan. Sama ko, sabi naman ni Martina habang nakatayo sa pintuan. Nakasuot din ng simpleng kasuotan. Nagpunta sila sa mga malalayong baryo ng San Sebastian. Sa bawat bahay na kanilang pinupuntahan, hindi si Alejandro ang alkalde na kinatatakutan. Siya ay si Alejandro na humihingi ng tawad. Mang Tino, wika ni Alejandro sa isang matatandang magsasaka na ang lupain ay kinamkam ng munisipyo noon. Hindi ko mababalik ang mga taon na nawala sa inyo. Pero heto ang titulo ng lupa ninyo at may pundong nakalaan mula sa aking personal na ipon para sa inyong pagsisimulang muli. Hindi mapigilan na matanda na maiyak. Mayor, akala ko ba ay wala na kayong puso? Dati, Mang Tino, sagot naman ni Alejandro na habang tumitingin kay Martina. Pero dahil sa asawa ko, natutunan ko ang tunay na kapangyarihan ay wala sa pagpiga ng mahihirap, kundi sa pagtulong sa kanila na tumayo muli. Habang naglalakad sila, nakita ni Martina ang pagbabagong ito. Hindi na acting lang ang pagiging mabuti ni Alejandro. Ito ay naging bahagi na ng kanyang pagkatao. Sa bawat paghingi ng tawad, tila nababawasan ang mga sugat na nakaraan ni Martina. Sa huling hinto ng kanilang pagbisita, dinala sila ni Alejandro sa isang lumang simbahan sa tuktok ng Burol. Dito sila madalas mag-away noong mga bata pa sila. Tumayo si Alejandro sa harap ng dambana. Dito mo ako sinumpaang hindi mo na ako patatawarin. Pag-alala ni Alejandro. Sana sa paglipas ng mga araw, unti-unti nang napapawi ang mga sumpa na iyon. Huminga ng malalim sa Martina. Tiningnan niya ang mga tanawin sa San Sebastian mula sa Burol. Ang bayan na ngayon ay nagsisimula ng yumabong dahil sa kanilang pagtutulungan. Hindi na sumpa ang nararamdaman ko, Alejandro. Sagot naman ni Martina. Ngayon ang nararamdaman ko ay pag-asa. Handa na ako magsimula ulit. Hindi bilang Martina na nasaktan noon, kundi bilang Martina na kasama mo sa pagbuo ng bagong kwento. Ang bayan ng San Sebastian ay tila nakaramdam ng pagbabago sa hangin.
Ang mansyon ng mga Martinez na dati ay balot ng lamig at lihim ay muling napuno ng buhay. Si Mina, ang kanilang anak, ay hindi na ang batang tahimik na nagmamasid lang. Siya na ngayon ang batang laging tumatawa, dala ng saya sa pagkakaroon ng kumpletong pamilya. Isang malaking community Thanksgiving event ang inorganisa ng munisipyo. Ito ang unang pagkakataon na magpapakita sina Alejandro at Martina sa harap ng publiko bilang isang matatag na mag-asawa matapos ang lahat ng unos na dumaan. Sa gitna ng entablado, hawak ni Alejandro ang mikropono. Hindi siya nagsalita tungkol sa politika o sa kanyang mga nagawa bilang alkalde. Sa halip tumingin siya kay Martina na nasa kanyang tabi, suot ang isang simpleng puting bestida. Maraming nagsasabi na ang kapangyarihan ay nasusukat sa kung gaano karaming tao ang sumusunod sa iyo. Panimula ni Alejandro. Ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Ngunit natutunan ko sa pinakamahirap na paraan na ang tunay na kapangyarihan ay nasa kakayahan mong aminin ang iyong pagkakamali at ang lakas ng loob na ayusin ang mga nasirang relasyon. Ang babaeng nasa tabi ko ang nagturo sa akin kung paano magmahal ng tapat at kung paano magpatawad. Si Martina sa harap ng maraming tao ay hindi nag-atubili. Humarap siya kay Alejandro at dahan-dahang hinawakan ang kanyang kamay. Sa mata ng taong bayan, hindi na sila ang ruthless mayor at ang cold hearers. Sila na ang imahe ng pamilyang nagwagi laban sa sariling mga anino. Pagkatapos ng event, habang pauwi sila, kinuha ni Mina ang mga kamay nila. Mami, Daddy, masaya po ako na magkakasama na tayong tatlo palagi. Napangiti naman sina Alejandro at Martina. Ang sakit ng kahapon ay hindi na kailangang kalimutan. Ito ay magsisilbing paalala na sa kabila ng lahat ng unos, ang pundasyon na itinayo nila ay sapat na para sa isang bagong kinabukasan. Pagdating sa mansyon, tumayo sila sa veranda. Gabi ay payapa. Wala na ang takot, wala na ang mga multo na nakaraan, at wala na ang mga traidor. Ang tanging naroroon ay ang kanilang pagmamahalan na sumasa ilalim sa apoy ngunit lumalabas na mas matibay. Ano ang susunod para sa atin? Tanong naman ni Martina habang nakasandal sa balikat ni Alejandro. Basta kasama kayo ni Mina, sagot ni Alejandro. Kahit ano, kakayanin natin. Ang kabanata ng ating nakaraan ay tapos na. Ngayon sisimulan na natin ang tunay na kwento ng ating pamilya. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, alam nila ang bawat pagsubok ay hindi para sirain sila, kundi para patatagin ang kanilang pagsasama. Ang bayan ng San Sebastian ay may bagong pag-asa at ang pamilyang Martinez ay may bagong simula.